Hello, hello, Aries Collective. Ako po ito, si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong monthly reading para po sa inyong May 2026. Alamin po natin naghihintay sa inyo para sa mga petsa na yan sa buong buwan. But first, mga Aries, i-prepare mo na ang yung isang tanong para sa ating isang tanong, isang sagot. Kung meron kang pang malakasang one question, hawakan mo yan at sa dulo ng ating reading, babasahin ko po yan and I will answer that for you. Okay, so let's begin. Holy Spirit, Spirit Guides, bigay po natin kay Aries sa mga mensaheng dapat nilang malaman. Inhale and exhale. Your cards for the month, you have beautiful. Siya nga pala mga Aries, I need your help. Tulungan niyo po ako today. We have a lot of videos preparing para sa inyo sa buong buwan ng Mayo. Tulungan niyo po sa bawat like, comment, and pag-subscribe. Continue sharing our videos para mas maraming Aries ang makapanood ng ating mga readings para po sa inyo. So keep on liking, keep on commenting, and please do not skip the ads. Tulong nyo na po yan sa akin. Thank you po. So, in the background of your reading, meron kang the Page of Cups. This month, Aries, kitang-kita ko dito that you need to dedicate yourself for something para maganap siya. This is all about you manifesting what you want. Okay? Example, you're manifesting a job. You're manifesting na dumating na yung pera. Kung saan mo daw ilalagak or itutuon ang iyong atensyon, ang iyong paniniwala, doon siya lalabas. Tingnan mo siya. Nakatingin siya sa cup at pinagmamasdan niya na sana magkaroon ng isda. Sana magkaroon ng isda. Tingnan mo. Nagkaroon ng isda sa loob ng cup. Hindi niya yan kinuha doon sa tubig sa likod. Hindi niya yan pinamingwit. Pero bigla-biglang lumabas. So it's all about you having this surprising outcome dahil nakatutok ka sa resultang gusto mong mangyari. So kung talagang gusto mong makuha yung isang bagay na yan, believe and it will be yours. Okay? Importante ito para sa'yo, Aries. Especially in your core energy, meron kang the Ace of Cups. No? Ramdam ko dito, Aries, yung halo-halong emosyon mo. You're thinking kung magaganap ba ito? Kaya ko ba? Atras na ba ako? Tapos kinabukasan, meron ka ulit na new hope, no? Aasa ka ulit, tapos mamaya-maya magre-retreat ka na naman thinking baka wala, no? So ramdam ko dito yung paiba-ibang emosyon about something. And hindi mo alam kung ano yung dapat kong maramdaman, especially sa mga bagong darating. This is really a brand new emotional energy para sa'yo. Sabi ko nga, kung talagang seryoso ka dito at yan talaga yung nilalaman ng puso mo, believe and it will be yours. Okay? If you are really anticipating or wanting to have a partner, or you're wanting to have this new job or new blessing, kailangan ready kang sumalo. Walang alinlangan, walang duda, walang takot. You're gonna believe that what's coming is really a gift para sa'yo. So, sabi rin dito, follow your heart ha. Meron kang mga bagay na alam naman ng puso mo na gusto mo to. Kaya kailangan talaga nakatutok ka doon at gusto mo talaga siyang makuha. Ace of Cups, the High Priestess. It's all about you doing the possibilities. Kumbaga, walang harang sa'yo, walang limitasyon sa'yo. You know na kapag dumating tong bagay na to, ay kayang-kaya ko siyang panindigan, kayang-kaya ko siyang gamitin. No? You need to believe in what you can do. Sabi rin dito, merong mga soulmate matches, no? Na minsan meron kang mga hindi naiintindihan pero you know in your heart na para sa'yo to. Na right timing ito yung tamang pagkakataon, ito na yung oras ko para gawin yan, para gawin yon. So, you will feel it in your heart. Kaya ngayon, Aries, this month, follow your intuition dahil dadalhin ka talaga niyan sa katuparan ng gusto mo. Okay?
So, Aries, ano ba yung mga goal mo this month na gusto mong matupad this May? Comment down below. Simulan na nating i-manifest ang para sa'yo para pagpasok ng Mayo, maganap siya. Okay? Comment na po, it will happen for you. In the area of what you need to focus on, meron po kayong the Knight of Cups. 3 cards, Ace of Cups, Page of Cups, at saka Knight of Cups are talking about your emotions. Ramdam ko dito na magpakatotoo ka na, Aries, no? Sa mga nararamdaman mo, sa gusto mong gawin, sa gusto mong sabihin, kung ano talaga yung nilalaman ng iyong puso, panahon na para ilabas yan at tuparin, no? Sabi, you need to believe that you can do it. You need to believe that it is yours. Nang sa ganon, makuha mo talaga. Here, merong ino-offer sa'yo, no? Ramdam ko na may ino-offer sa'yong magandang bagay. Kaya panahon to para komprontahin mo ang nararamdaman mo sa bagay na ito. Dapat ko bang tanggapin? Dapat ko bang kunin? Dapat ko bang aksyonan? No? So, kailangan talaga tapat ka sa iyong pakiramdam. If you want it, get it. Kung ayaw mo, maghanap ka ng iba. No? So, kailangan truthful tayo this time nang sa ganun ma-align natin ang ating sarili doon sa blessing na talagang para sa atin. But here, pagbaba mo with the Knight of Cups to the Page of Wands, ramdam ko talaga na may ino-offer sa'yo na pwede mong yakapin, pwede mong kunin, pwede mong itry. No? So, let's be open to the possibility and think and feel na kaya ko to, tatanggapin ko to, aaralin ko to, susubukan ko. Okay? Knight of Cups, the Ten of Cups. Itong ino-offer sa'yo ay isang malaking paraan para matupad daw yung isang pampamilyang wish. Okay? This is really a great fortune para sa'yo. At hindi lang ikaw ang mag-benefit sa bagay na ito. Kaya kung meron darating na offer na parang pinagninilay-nilayan mo, iniisip mo pa kung ito ba talaga ang gusto mo or hindi, kitang-kita ko na soon, you will realize na maganda to para sa pamilya. It will provide the needs that I want to give them. Parang ganyan. For others naman po, sa ibang Aries dyan, magpakatotoo ka para sa mga pampamilyang issue. Parang kailangan na daw pag-usapan, kailangan ng maging, alam mo yun, maging tapat, maging planchado, nang sa ganun magkaroon ng harmonious relationship para sa pamilya. Okay? You have 10 here, 10 of Cups, and then the 10 of Wands, telling you of completion. Meron pong pagkatapos ng isang mahirap na bagay or pag-alpas sa isang aspeto ng buhay mo na akala mo forever ka doon. Pero in reality, pa-ending na yan. No? So yung hikahos mo, yung problema mo, yung bigat, nako, dulong-dulo na yan kaya makakaasa ka ng pagbabago starting this month. Okay? Good for you. So, mga Aries, ano po ang birthday ninyo? Comment down below. Para pag sinulat mo yan sa baba, it will activate the good news na dulot nito para sa'yo. Okay? In the area of what you need, meron po kayong the 10 of Wands. You need to finish what you have started, Aries. Alam ko medyo nahihirapan ka, medyo nabibigatan ka, pero ramdam ko dito na padulo na yan, pa-ending na yan. You have 10 here, pa-close na yung chapter, and you are now closing something na talagang matagal mong pinaghirapan. So halimbawa, makukuha mo na yung sagot, makukuha mo na yung sweldo, makukuha mo na yung loan, matatapos na yung bahay, matatapos na yung hinuhulugan, no? Kung ano man yung pa-ending this time, ito yung start naman ng bago. No? Tingnan mo, 10 of Wands down to the Chariot card. Kung meron kang tatapusin ngayon at talaga namang pag-sumikapan mo hanggang dulo, start na to ng paglarga ng next level ng life mo. Kaya kung if you're watching now at nahihirapan ka talaga sa isang bagay, tapusin mo yan. No, ikompleto mo hanggang dulo nang sa ganon ma-harvest mo yung good outcome at makalarga ka na. Okay? 10 of Wands, the 5 of Cups. 5 of Cups all about you looking forward for something new. Kapag natapos mo na tong bagay na mabigat, asahan mo na may darating na bago. No? So ending is a start really of a new beginning. Meron kang death card here. Really telling you talagang merong matatapos at meron din magsisimula. Kaya wag kang
Matakot na parang, tapos na. Hala, pa-ending na to. Hala, padulo na. Okay lang yan. Kasi panahon na to para i-close yan. Makuha mo na yung good result or pera doon or biyaya doon para paglipat mo sa bago, talaga namang mas matibay ka, ready ka na for a new experience, kumbaga. So, wag kang matakot. Everything now is ending and starting something beautiful para sa'yo. Okay? Congrats po. In the area of what's affecting your current energy, meron kang the Page of Wands. Yes, meron talagang bagong opportunity na darating para sa'yo. No? Ilang cards yan? 1, 2, 3, 4, and 5. 5 cards talaga ang nagsabi sa'yo na may darating na bago. Maaaring offer, bagong pintuan, bagong chance, or bagong pag-ibig, pwede rin. No? With the Ace of Cups here, sinasabi dito na parang hindi mo maintindihan sa emosyon mo kung ano yung dapat kong gawin. Kinakabahan ka na masaya. Gusto mong umatras, mamaya gusto mong lumaban. Bukas gusto mo nang mag-no, pero mamaya-maya gusto mo ulit mag-yes. Halo-halo. Hindi mo alam kung ano yung dapat mong maramdaman sa bagong bagay na ito. Kaya pinapayuhan ka dito, Aries, to really calm down, relax. Isipin ang mga positibo kaysa yung mga pangit na pwedeng mangyari. Because if you think positive, positive din ang mangyayari. No? So, just believe in yourself. Kaya mo tong aksyonan. Kaya mo tong ipanalo. Kaya mo tong itulay. No? If you have trust in yourself and you believe in your gut instinct, talaga namang magandang adventure ito para sa'yo. Okay? The Page of Wands. The Moon card. Yes, talagang gulong-gulo ka. Meron kang mga fear, meron kang mga parang feeling mo nalulunod ka na, no? Nalulunod ka na sa takot, sa kaba, sa alinlangan, sa mga stress and anxiety mo dahil iniisip mo maganda to gusto ko to, gusto kong itry, gusto kong kunin sana pero nakakatakot. Paano kung matalo ako? Paano kung mag-fail ako? Paano kung hindi ko magawa? Baka pagtawanan ako, baka ma-judge ako. No? Nalulunod ka na doon sa negativity na dapat sana pinapalitan natin ng sigasig, excitement, power, gigil, no? And passion. So sinasabihan ka dito, Aries, na yung mga problema mong yan, yung mga kinakatakot mo, nasa isip lang yan. Kaya kailangan talaga galingan mo, husayan mo, huwag kang matakot dahil maganda to para sa'yo. So you need to really strive forward. Kahit na marami kang alinlangan, marami kang duda, marami kang uncertainty, okay lang yan, normal yan. Ang importante dito, kikilos ka sa kabila ng uncertainty. Gagalaw ka sa kabila ng mga takot. At titibayan mo ang loob mo para lamang makuha itong pagkakataon na to. Tingnan mo naman, tinanggap mo yung opportunity now, heto ka in the near future. Chariot card. Very, very successful journey para sa'yo. No? Kapag po lumalabas to in any reading, ito ay nangangahulugan ng successful journey. Successful hakbang, successful na transfer. Tingnan mo siya. Iniwanan niya yung dating bayan sa likod niya. Diyan siya tumira, diyan siya lumaki, diyan siya nagkamuwang, di ba? Pero ngayon ready na siyang humakbang para sa mga bagong bagay. So ito yung symbolismo na iniwanan mo na yung past mo, especially here with the 5 of Cups, no? Iniwanan mo na yung mga rason ng mga mabigat, mahirap, nakakapagod, na kompleto mo na. And here you are, charging, ibang-iba na yung buhay mo dati sa buhay mo in the near future. Kaya ang tabayanan mo, 7 weeks, 7 months, or 7 years. After watching this video, talaga namang maunlad na yung buhay mo, ibang-iba dito sa mga ginagawa mo ngayon. Kung ngayon, iniisip mo palang, tatanggapin ko ba, aasikasuhin ko ba, boom. Yes, talagang tinatahak mo na yung successful na daan patungo doon. Some of you are transferring. Parang lilipat ka sa ibang bayan, lilipat ka sa ibang bansa, or lilipat ka ng ibang trabaho. Ramdam ko dito yung transition mo. And on this transition, dito ka talaga tunay na sasaya kasi lahat ng effort mo dito nagbubunga. Congrats po. Chariot card, the Magician card. Magician is really a great combo with a chariot. Yung lakad mo talaga namang magmamanifest para sa'yo. Itong movement na ito,
pabor sa'yo ang bunga. And you will tell na, wow, kayang-kaya ko pala. May outcome, may resulta, may reward, may biyaya, may grasya. Kumbaga, yung move mo, merong pinatunguhan. Yung mga sinugal mo noon na sabi mo, gagawin ko na ba? Kukunin ko na ba? Ilalaban ko ba to? Yes, na-achieve mo siya. Para kang magician na talagang nag-arrive sa reality mo yung mga ipinaglaban mo. So congratulations. If you are planning to move, nako, napakaganda, magagawa mo. If you're planning to do this job or to do this plan, it will work out in your favor. Congrats, congrats, congrats. You are the magician. Kayang-kaya mo tong i-manifest. So good luck and congrats. Okay? In your challenge, meron kang the Queen of Swords. Si Queen of Swords, sabi dito, medyo malabo pa ang isip mo. Nakasara ka pa sa mga potential mong gustong gawin. Parang may idea ka na siguro, pero wala ka pa ring kahandaan na tumulay. Parang iniisip mo pa, paano yun? Paano ko gagawin yun? Yes, pangarap ko yun, kitang-kita ko na pwede kong abutin, pero paano ako makakapunta doon? Parang ganyan. So, sabi dito, panahon na para palayain mo ang iyong sarili sa mga pumipigil sa'yo, especially from the past. Halimbawa, pinipigilan ka pa ng nanay mo, ng ex-lover mo, pabalik-balik siya, o kaya yung past job mo, pinipigilan ka pa kasi meron ka pang dapat na buting tingin doon, no? So make sure na i-close mo na yung past chapter mo at iyakapin mo yung kaliwanagan ng future, no? Panahon to for you to decide to really stand up and tell everybody na ayoko na niyan, hindi ko nahahayaang mangyari yan, enough is enough, babangon na ako, gagawin ko na to. Ganyan. Siyempre, along the way, maraming tao ang hindi pabor sa gagawin mo. Pero you really need to stand up and really panindigan kung ano naman tong desisyon na ito. Okay? Queen of Swords, the Knight of Wands. Magkaroon ka ng sigasig and kung talagang ito yung magpapaligaya sa'yo, why not gawin mo? No? Huwag mo daw isakripisyo ang kaligayahan mo para sa iba. If this will make you happy, if this will make you so fulfilled, gawin mo daw. No? May darating daw sa iyo ngayon, Aries, na isang magandang balita. Example, through text, through email, through chat. No? And itong good information na ito, maaring kausapin ka din, nangailangan to in your part ng desisyon. Kailangan mo ditong magsabi na, sige po, gagawin ko. Sige po, pag-iisipan ko. Kailangan mo mag-decide kasi sayang tong opportunity na ito. Okay? Importante yan. In your fortune, meron kang go deep, explore your roots, grounding. Sabi dito, kapag nahihirapan ka, yung para bagang pagod na pagod ka na at gusto mo nang sumuko, gusto mo nang mag-quit, gusto mo nang bumitaw, lagi mo daw isipin, para saan ba to? Para kanino? Anong purpose ng ginagawa mo ngayon? Anong purpose ang pinaghihirapan mo na ito? Kasi pag malinaw sa'yo kung para saan yan, ay para kay nanay, ay para sa mga pamangkin ko, ay para sa utang namin, gaganahan ka ulit na ipaglaban. Kasi you know the purpose and you know kung para saan. Okay? In the area of your fortune, you have the King of Cups. Alam mo, sabi dito, balance will be restored sa buhay mo this week. You will feel na, okay, sige, yakapin ko na tong bagay na ito, tatanggapin ko na, at doon magsimulang maramdaman mo yung kapanatagan. No? Maraming punto sa buhay natin na you will know that the right decision is correct kapag panatag sa puso, pag hindi pinipilit, kapag you will feel na okay ako dito, tama ito. No? So darating sa iyo yan this month, Aries, yung kapanatagan na yan. Kahit gaano kagulo ang paligid, ramdam ko dito na you will be okay. No? You will be relaxed, you will be kalmado, and you know by heart alam mo by your heart na everything will be fine. Kung may problema man ako ngayon, solve ko yan. Kung may issue sa pera mamaya, okay lang yan, may solusyon dyan. Hindi mo hahayaan na masira ang araw mo o ang buwan mo na ito nang dahil lang sa gulo ng paligid. You will know how to handle things at very, very relax ka dito. Okay?
Sa mga naghahanap ng pag-ibig, sabi ko nga kanina, parang merong bagong love life. This is a confirmation na yes, may darating na bagong love life sa mga nagmamanifest ng pag-ibig dyan. Itong taong to very emotional, very sensitive, someone na talagang hindi masalita pero talaga namang emotional, magaling kumilos, magaling mag-provide ng needs, physical touch, no? Pag kailangan mo siya, nandyan siya. Um, Very sentimental din siya, pinapahalagahan niya yung mga sinasabi mo, naalala niya yung mga impormasyon na sinasabi mo sa kanya, very maparaan din siya. Hindi siya masalita pero sa kilos talaga namang doon mo mararamdaman yung love niya. Okay? But for others na hindi naman love life ang issue, sabi dito, okay ka, relax ka this month. Kahit gaano ka-triggering or kung gaano karaming problema sa paligid, kayang-kaya mong i-manage ang buhay mo. Some of you are really thinking of bakasyon. Iniisip mo, yung mga weekends ko, gagamitin ko siya para makapag-relax. You're gonna go on hiking or you want na sa tabing dagat, yung mga ganyan. You want to have more relaxation this month more than ever. King of Cups, the Knight of Swords. Here, sabi ng yung spirit guides, ngayong buwan na to, you will realize na hindi ko dapat habulin o pwersahin or pilitin yung mga bagay-bagay. I need to relax. I need to sit down. My effort is enough. My power is enough. Hindi ko kailangang habulin, magmakaawa. Hindi ko kailangang maging desperado. Hindi ko kailangang maging frustrated para lang makuha ko yung gusto ko. I need to calm down. Kasi pag mas kalmado ka at payapa ka, darating sa iyo ng kusa yung mga biyaya at grasya. Okay? Good for you. In your divine messages, meron kang the answers you need are coming. Sabi ko nga, kahit maraming uncertainties, kahit maraming malabo, soon it will all make sense. Basta gawin mo lang yung makakaya mo, manalig ka lang na kaya ko to, it will arrive on that level kung saan masasabi mo na, gets ko na. Dati malabo pero ngayon gets ko na. Kaya pala hinayaan sa akin ni God na mawala yun, matapos yun, maalis yun kasi ito pala yung para sa akin. No? At yun yung magdudulot sa iyo ng labis na kapanatagan na parang, you know what? Nasa kamay ako ni God. I'm so relaxed. I'm so okay. Hawak ako ni God. Okay ako. So hindi ka na apektado or hindi ka na aligaga because you know na God is with you and He will support you any day of your life. Okay? In your divine messages, meron po kayong the death card. Sabi dito, hayaan mo nang matapos yung mga dapat matapos. Kung meron ka mga dapat baguhin, baguhin na. Halimbawa, yung kwarto mo, ilipat mo na yung kama. Baguhin na lahat ng mga damit na hindi na nagagamit. Ipamigay na yan or ibenta. O halimbawa sa sala, kung parang feeling mo negative na yung energy, i-rearrange mo yung mga upuan, mga ganyan. O kaya sa iyo mismo, yung schedule mo, halimbawa nagpupuyat ka every single day, baguhin na natin. Nang sa ganun mag-transform ang life natin for the better. Something must end para magsimula yung bagong bagay sa buhay mo. Okay? The death card, the Four of Cups. Yes, meron kang mga hinihintay eh. Meron kang sa'yo mo, God, please ibigay mo na sa akin to. God, please gusto ko to. Super dismayado ka. Kasi bakit parang ang tagal dumating? Bakit parang hindi pa binibigay? No? Pero sabi dito kasi, kailangan mo nang matapos ng isang bagay para makapasok yung bago. Siguro napansin mo yan. Kasi daw parang yung kamay mo punong-puno. Kaya kailangan mo na alisin mo na sa kamay mo yung mga hindi mo ginagawa o hindi mo pinapakinabangan nang sa ganun makapasok na yung gusto mo. So, give space. Transform your life para maalis yung mga libag-libag sa buhay mo at makapasok na yung bagong bagay. Okay? Importante yan. Outcome mo to, bigyan mo na kata ng fortune cards. You have broken ring, parting of the ways in either romance or business. Meron daw talagang paghihiwalay sa mga bagay-bagay. Sabi ko nga, meron kang lalayuan, meron kang bibitawan, meron kang tatapusin dahil feeling mo panahon na para sa bago. Panahon na para mag-transform. You also have forest, muddled, unclear thinking. Yes, dumadanas ka ngayon ng kalabuan sa isip mo.
kalabuan sa mga dapat gawin, okay lang yan, normal yan. Pero asahan mo sa pagpasok ng Mayo, lilinaw din yung mga bagay-bagay. You have camel, persevere and you will overcome problems. Magsipag ka lang daw, no? Huwag mo nang intindihin pa yung ibang tao. Pag nakatutok ka talaga sa gusto mo at pinagsumikapan mo, magugulat ka na lang na, wow, dumating na. Nandiyan na pala. Okay? You also have a ring. A marriage will take place, either romantic or business. Sabi dito, tinan mo naman, broken ring and then ring. Sabi dito, parting of ways. Pero dito naman, marriage will take place. Sabi ko nga, kung merong matatapos, merong magsisimula. Kung may mag-e-end kang business o relasyon o pagkakaibigan, makakaasa ka na makakatagpo ka ng mga bagong tao or bagong pagkakataon na mas pupuno para sa'yo at magbibigay sa'yo ng sense or meaning. Okay? Ang outcome ni Aries for May 2026, patuloy po ito ng June, the Five of Wands. Si Five of Wands is all about you fighting hanggang sa maipanalo mo. Hindi ka papayag na papa-intimidate ka, hindi ka papayag na isahan ka or lokohin ka or apak-apakan ka. Sabi dito, lumaban ka kahit gaano kahirap. Patunayan mo na kaya mo, patunayan mo na meron ka ring ibubuga, no? Because what you want is something na kaya mong makuha. Pero kung mahaharangan ka ng mga obstacle, patunayan mo na lalaban ka talaga and you will do your best. Okay? Because yung mga sagabal na yan, yung mga obstacle na yan, test lang yan para sa'yo. Para makita mo kung hanggang saan ang kayang gawin ni Aries para matupad ang gusto niya. Five of Wands, the Four of Wands. Yes, tina mo naman. Dahil lumaban ka, pinakita mo na kaya mo, you're gonna celebrate soon. Ikaw ang panalo. Ikaw ang nakakuha. Nalagpasan mo yung obstacle at nakatuloy ka sa finish line. Yun, lumabas na yung isda para sa'yo. Dahil hindi ka na-give up, you continue fighting on it, and here you are, reaching your milestone. Congrats po. Napakaganda ng Mayo hanggang June mo, Aries. Okay? So, Aries, dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Pabilisan lamang ito. Close your eyes and concentrate on your one question. Okay? Inhale and exhale the answer to your question. You have the Ten of Pentacles, the Six of Cups, and then the Judgment card. Beautiful. At the bottom of your deck, meron po kayong the Four of Wands. Sabi dito na yung Spirit Guides, Aries, tumbukin mo yung milestone mo. I know you are asking for the steadiness of your life. Iniisip mo kung maaabot ko ba yung gusto ko, makukuha ko ba yung gusto ko. Pero sabi dito ng yung Spirit Guides, you need to really surrender. Surrender your control. Alam ko nagigil ka para sa something long term, para makuha mo talaga yung gusto mong makuha sa life mo. Pero sabi dito, meron ka pang dapat na mga malagpasan or mapagtagumpayan na mga issue, especially from your past. I-surrender mo na yung mga nangyari sa past and move on. No? Sabi dito, you need to really realize the truth. Meron ka daw mga dapat ma-realize at kilalanin na mga katotohanan nang sa garon makalarga ka na at maabot mo na tong milestone na ito. Some of you are praying for a steady family. Meron ka mga pampamilyang tinatanong or milestone para sa longevity or long-lasting na blessing para sa'yo. It will arrive. Pero kailangan talaga kilalanin mo muna kung ano yung mga bagay na dapat mo nang isurrender, dapat mo nang bitawan, dapat mo nang ibaon sa limot. Nang sa ganoon makapag-focus ka talaga sa milestone mo na tatagal para sa'yo. Okay? So, if your question is answerable by yes or no, the answer is yes. Yes, 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 and yes. Talagang makapag-move on ka na sa past, maghihilom na, at ready ka nang yakapin yung pang long term mo this time. Okay? Congrats po. So, Aries, ito po ang inyong isang tanong, isang sagot. Ganon din po ang inyong May 2026. Saan po kayo nakaresonate? Comment below. Babasahin ko po yan. Thank you, Holy Spirit, Spirit Guides, for the clarity and messages na dapat malaman ng mga Aries this month. Thank you po for watching hanggang dulo. I love you. This has been James for James Tarot PH. God bless everybody.